Isang napalaking grasya na naman guys sa grupo ng isda ang inyong nasa harapan. At yan po ay tinutumbok na po ng ating motherboat na Jessica para ito ay marayahan. Ito po ay nakita natin ngayong umaga. Talaga namang napaka-bless natin ngayong umaga dahil nakatagpo tayo. Ito nga po yung kaganapan bago natin nakita yung grupo ng isda na yun guys. Nguyang-nguya muna ng inyong kasimang isda habang inaantabayanan ang ating bagong piloto na si Boy Hilo, tunay si Cap Kilvin. So siya ay nag-start ng helicopter since siya ay tinuturuan ko na magpalipad dito at maghanap ng isda. So ako naman po ay panguya-nguya muna ng merienda. So ay lumapit na po tayo dyan guys at nang sa ganon ay maobserbahan ko kung anong ginagawa niya to totally give him the instruction na para po sa tamang procedure ng ating sa starting, sa run up, at sa lahat ng dapat gawin bago kami to make off. So ayan, tinitingnan natin yan dyan at nag-observe lang tayo. So much for that kasi guys, matagal na rin naman siya lumilipad. So more or less, alam niya na lahat ang gagawin dyan. Tinitignan ko na lang yung mga parameters dyan, mga gauges, to check kung talagang nasa tamang indications. And then also, we have to check it 360. Tinitingnan natin dyan kung may mga sabit-sabit yung lampat na yan, kung wala tayong pwedeng sabitan pag take off. Tinitingnan natin yan guys bago tayo lumipad. So, double checking purpose lang. Although na-check na natin ng mekaniko yan, na-check na rin ni Cap Kilvin dyan or ni Boy Hilo bago pa siya umakyat dyan sa helicopter at mag-start ng makina. So, yun ang procedure guys. So, ayan. Sumakay na nga po ang inyong kasimang isda at still observing sa performance ng makina sa mga gauges. Kahit nagbibideo ko dyan, pinakikinggan ko, pinakakiramdaman ko anong nangyayari or yung sounds ng makina at pasulyap-sulyap tayo sa instruments dyan para ma-check din natin for double checking nga, sinabi ko kanina. So ayan guys, pinakita ko sa inyo na yung paa ng chopper, ayan, nandyan na si Boy Butas. Kung wala ng chopper dyan, kung wala ng nakatali, si fishing master nandun siya doon sa pilot house niya doon o sa master house na nag-o-observe din yan at talagang fully support talaga yan sa amin para to check yung safety ng aming paglipad. Yan, katulad niya, tinanggal na nga yung harness para sa kaliwang sa right skid. And then ito sa left skid naman guys, sa paa ng bark ng helicopter, may nakatali din yan. Yan, tatanggalin yan ni Boy Hilo 1 or si Boy Butas. So tinatanggal yan guys para safe kami makaangat at walang sasabit o ang pipigil sa amin during takeoff guys. So for safety purpose guys, nakatali palagi lang yan during navigation or habang nandiyan ang ating helicopter sa itaas ng barko, dapat nakasecure siya. So yun, nagbigay na nga ng go signal si Boy Hilo, si Boy Butas, at kami ay good to take off na, good for take na, clear for take off na guys. Ayan, to make off na nga, medyo may konting sayaw pa, pakaliwat kanan. So yun ang gusto ko, tinuturo na nga ng kamay ko na dapat walang kaliwa, walang kanan during take off. Delikado, baka sumabit yung ating buntot o ating hélice dahil kita nyo naman yung clearance ng ating master house at saka ng ating main rotor ng ating hélice at saka yung clearance ng ating tail rotor sa ating tambutso. Dapat diretso lang ang take off. Kaya makikita nyo, tinuturo ko sa kanya na dapat walang palag o walang kabig sa kaliwa or sa kanan. Dapat straight lamang, smooth na take off para safe kami makaangat, walang sasabitan. So ayan, kita nyo, ang ganda ng kamay. Joke lang. Kaya pinapakita ko just to demonstrate yung tamang take off na swabing-swabe lamang. Walang masyadong mahirap na take off na ramdam mo kasi guys dyan okay naman daw. Okay na yung take off. Sige, naipaliwanag na. So ngayon, time na yan, pumaporma na nga dyan si Jessica sa isang grupo, kaso lubog litaw, kaya nagpaalam kami dyan kay Master na lalayo muna kami for pansamantala dahil ang ilap ng isda dyan. So pinakita ko lang guys na pag take off namin, pinopormahan siya dyan. Kaso, pagka ganyang pagkakataon guys, kailangan muna nating humanap ng mas magandang grupo at nang sa ganon, makapamili tayo ng good quality, yung may volume at saka magandang klase ng isda. Excuse me po, medyo pagka napapaano yung boses ko,
Nangangating lalamunan ko, inuubo ko. Pasensya na po, sorry po. Excuse me po, ayan. So nung nagpaalam nga kami guys, after 22 nautical miles namin paglipat, eto na ang bumulaga sa amin. Medyo may ulap-ulap pa kanina, kaya ganyan, no? Yan, talaga namang maganda to guys, kasi makapal yung alon-alon niya, may pumuputi na. Pero sa taas namin yan, parang maliliit siya guys, diba? Pero makikita nyo guys, yan mamaya, ang kagandahan nito, ayan, puti na, namumuti na, yan. Solid yung puti nung iba. Ibig sabihin, malalaki ang isda guys. Kita nyo yung itim-itim na yon dinaanan nila, yan po ay meron pa rin mga isda dyan, yung may mga alon-alon dyan, may pumipisik. Yan po ay magandang grupo. Pagka ganyan na po, yan, mara-mara na guys, puting-puti na. So that's the best time na maganda ay baarihan mo, maabutan mo ng ganyang kaganda. Eh kaso nga lang, medyo may distansya pa yung aming boat, kaya naman kami ay panay na ang tawag dyan, na diretso na tayo dito, diretso na. Kita nyo naman, ang taas namin, nasa 1.5 to 1.8 kami. Kaya naman, malayo pa sila guys, eto, bumalik na muna kami, kasi nung time na yon medyo kita nyo makulimlim sa side na yon, medyo malakas po ang hangin, kaya sabi ko, balik muna tayo. Hindi naman natin sila maiintay papunta doon, kasi 2 hours pa nilang tatakbuhin, mga 1 hour 50 minutes tatakbuhin nila, ang fuel namin, so sagad na. Kaya sabi ko, para makatipid tayo ng ating fuel, balik na lang muna tayo guys ngayon sa ating sa ating boat. And now this is for landing na nga, yan, time na yan, for landing na kami. Medyo nagdagdag na kami ng speed yung boat na yan, para abutan yung ganda ng lutang guys. Ayan, kita nyo, full speed landing tayo guys. So sa mga nagtatanong, pwede po talaga lumanting ang helicopter kahit kahit malakas guys, or mabilis ang takbo ng ating boat. Ayan guys, yun ang tinuturo natin sa mga baguhan natin. Kaya naman, eto, panoorin nyo guys, kita nyo, bulang-bula ang dinadaanan. Ibig sabihin, mabilis ang takbo ng barko natin. Siyempre, kung nakikita nyo, wind ko dyan, kulay orange na yan guys, harap, yun ang pinagbabasihan namin ng hangin, kung saan galing ang direksyon. Kung tirik na tirik yan, turul na turul guys, ayan ay malakas ang hangin. So kita nyo naman na galing sa harap yung hangin, so medyo pa-slant ang pasok natin dyan guys, para hindi tayo masyadong bayu-bayuhin at matino ang paglanding ng ating tinuturuan. O kung sino man, dapat lagi tayong kontra sa hangin. Sinasalubong natin ng hangin para parang binubuhat tayo guys ng hangin. Hindi yung itinutulak tayo, which is delikado yun guys. Ayan nga, nakalanding na, itatali na po ni Boy Butas ng ating si Boy Hilo para safe na po yan. Wala na pong para-para guys, hindi na pinapara yan, diretso landing, basta safe landing tayo palagi. Thank you Lord for the safe flight. Original is always the best. Simanging isda, maraming salamat!